Ang gobyerno ay nagdeklara ng isang estado ng energy emergency. Lahat ay kinakabahan ngayon. Mararamdaman mo ito sa mga pamilihan, sa transportasyon, sa paraan ng pagbili ng mga tao ng mas kaunti ngunit mas maraming pag-aalala. Tumataas ang mga presyo, at sa kaibuturan, marami ang nagtatanong ng parehong tanong, gaano pa katagal natin kakayanin ito? Manatili ka sa akin hanggang sa pinakadulo ng video na ito, dahil ang ibabahagi ko, lalo na ang huling pananaw, ay maaaring magprotekta hindi lamang sa iyong pera, kundi pati sa iyong lakas, kalusugan, at maging sa buhay ng taong mahal mo. Maraming tao ang makakalampas dito, huwag kang maging isa sa kanila. Tandaan mahalaga rin ang iyong kalusugan. Dahil habang nakatuon ang lahat sa fuel, may mas mapanganib na bagay na tahimik na nangyayari, nagsisimula ng isakripisyo ng mga tao ang kanilang nutrisyon para lamang makaraos. Nilalaktawan ng pagkain. Pinipili ang pinakamurang opsyon. Hindi pinapansin ang tunay na pangangailangan ng katawan. At doon nagsisimula ang tunay na panganib. Ang panghihina ay hindi dumarating ng biglaan. Unti-unti itong gumagapang tahimik hanggang sa isang araw, magigising ka na pagod, nahihilo, at hindi na kayang gawin ang mga dati mong nagagawa. Iyon ay hindi lang gutom. Iyon ay ang iyong katawan na humihingi ng tulong. Narito ang 5 murang pagkain na makakatulong sa iyo na manatiling malakas, masigla, at nakatayo, kahit patuloy na tumataas ang presyo ng fuel. Hindi lang ito tungkol sa pagkain. Ito ay tungkol sa pag-survive ng may dignidad. Bago tayo magpatuloy, kung nararamdaman mo ang pressure ng tumataas na presyo, gusto kong maging bahagi ka ng usapang ito. Mag-iwan ka ng Uraya sa comment section ngayon din. At sabihin mo, saan ka nanonood? Gusto kong malaman kung sino ang kinakausap ko, kung sino ang higit na nangangailangan ng mensaheng ito. Dahil mas malaki ito kaysa sa isang tao. Ito ay tungkol sa ating lahat na malagpasan ito ng mas malakas, hindi mas mahina. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya at bigyan ng thumbs up ang video na ito. Ngayon makinig kang mabuti dahil ang susunod ay maaaring magbago kung paano ka kumain at kung paano ka mabubuhay simula ngayon. Harapin natin ang katotohanan, ang krisis na ito ay hindi lang tungkol sa fuel. Ito ay tungkol sa kung ano ang susunod at ang susunod ay nagsisimula na. Kapag tumataas ang presyo ng fuel, lahat ay sumasabay dito. Nagiging mahal ang transportasyon, nahihirapan ang mga magsasaka na maghatid ng produkto, nag-a-adjust ang mga pamilihan, at bago mo pa mamalayan, ang pagkain sa iyong hapag ay nagsisimulang mawala o nagiging napakamahal na para bilhin. Ito ang bahagi na hindi pinaghahandaan ng mga tao. Dahil sa simula, iniisip mo na kaya mo pa. Nagbabawas ka ng kaunti. Inaayos mo ang iyong budget. Sinasabi mo sa sarili mo, magiging okay din tayo. Ngunit unti-unti bumababa ang kalidad ng iyong pagkain. Nagsisimula kang pumili ng mura, hindi ng tama. Kumakain ka para lang mabusog, hindi para manatiling malakas. At doon nagsisimula ang tunay na pinsala. Hindi naiintindihan ng iyong katawan ang krisis sa pera. Ang naiintindihan lang nito ay kung ano ang ipinapakain mo dito. Kapag binigyan mo ito ng kulang sa nutrisyon, bibigyan ka nito ng kulang sa enerhiya. Kapag binalewala mo ang pangangailangan nito, unti-unti itong bumibigay. Ang palaging pagod na iyon, ang pagkahilo, ang kawalan ng lakas. Hindi iyon normal. Iyon ay babala ng iyong katawan. Matagal nang sinasabi ng mga eksperto ito, sa panahon ng kahirapan, mas lalong nagiging mahalaga ang nutrisyon, hindi mas kaunti. Dahil ito ang panahon na kailangan ng iyong katawan ng lakas. Ngunit maraming tao ang kabaligtaran ang ginagawa. Nabubuhay sa instant food, matatamis na merienda, mga empty calories, na pinupuno ang tiyan pero pinapabayaan ang katawan. At ang masakit na katotohanan ay ito. Maaari kang kumain araw-araw at manatiling mahina. Isipin mo iyon. Kung naiintindihan mo ang sinasabi ko ngayon, kung napapansin mo na ang pagbabago sa iyong enerhiya, lakas, at kalusugan. Mag-iwan ka ng Uraya sa comment section. Huwag kang manahimik. At sabihin mo, saan ka nanonood? Aling bahagi ng bansa o mundo ang nakakaramdam ng pressure na ito ngayon? Dahil hindi ka nag-iisa. At bago tayo magpatuloy, maglaan ka ng 1 segundo para protektahan ang iyong sarili sa hinaharap.
Mag-subscribe sa Gintong Sustansya at bigyan ng thumbs up ang video na ito. Dahil ang matutunan mo sa susunod maaaring iyon mismo ang kulang sa iyong katawan. Magsimula tayo sa isang bagay na madalas hindi napapansin ng maraming tao, isang bagay na simple, mura, at tahimik lang na nakahain sa maraming kusina, munggo. Mung beans. Sa unang tingin parang wala lang ito. Walang magarbong packaging. Walang malaking patalastas. Walang hype. Pero huwag mong maliitin ang pagiging simple nito dahil ang maliit na pagkain ito ay may dalang lakas na desperadong hinahanap ng iyong katawan ngayon. Sa mga panahong tulad nito, kapag nagiging mahal ang karne at mas humihigpit ang budget, maraming tao ang unti-unting nawawala ng akses sa protina, ang mismong bagay na nagpapanatiling malakas ang iyong mga kalamnan, aktibo ang iyong katawan, at maayos ang takbo ng iyong sistema. At kapag nawala ang protina sa iyong pagkain, nagsisimula ang panghihina. Nararamdaman mo ito kapag tumatayo ka. Nararamdaman mo ito kapag naglalakad ka. Nararamdaman mo ito kahit sa simpleng gawain na biglang nagiging mabigat. Dito pumapasok ang munggo. Matagal nang kinikilala ng mga eksperto ang mga legume tulad ng mung beans bilang makapangyarihang alternatibo sa karne. Hindi lang pampuno kundi tunay na pagkaing nagpapalakas ng katawan. Sa loob ng munggo nakukuha mo ang lakas para sa iyong mga kalamnan. Suporta para sa iyong panunaw. Iron para mapanatiling malusog ang iyong dugo. At enerhiyang tumatagal. Hindi ito empty food. Ito ay functional food. At heto pa ang mas nagpapalakas dito sa panahon ng krisis. Napapalawak ito. Isang tasa, kayang pakainin ang pamilya. Isang kaldero, maaaring tumagal ng ilang araw. Hindi ka lang nakakatipid, nagpapatuloy ka ng buhay. Pero heto ang mas malalim na katotohanan, maraming tao ang binabaliwala ang munggo dahil pakiramdam nila ay masyadong pangkaraniwan. Iniisip nila na ang lakas ay nanggagaling sa mamahaling pagkain. Mapanganib ang ganitong pag-iisip. Dahil sa ngayon, ang kaligtasan ay hindi tungkol sa luho. Ito ay tungkol sa karunungan. Ang mga nakakaunawa sa mga simpleng ngunit makapangyarihang pagkain na tulad nito, sila ang nananatiling matatag habang ang iba ay nagsisimulang manghina. Kaya hayaan mong tanungin kita, nakakain ka na ba ng munggo? Lumaki ka ba na ito ang kinakain? Kung maglagay ka ng Newlaya sa comments ngayon din. At sabihin mo, saan ka nanonood? Gusto kong makita kung ilan pa ang nakakakilala sa kapangyarihan ng simpleng pagkain ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya at bigyan ng thumbs up ang video na ito. Dahil ang susunod ay isa na namang pangkaraniwang pagkain na maaaring minamaliit mo pero hindi kayang ipagsawalang bahala ng iyong katawan. Ngayon naman, pag-usapan natin ang isang bagay na halos araw-araw mong nakikita, isang bagay na sobrang karaniwan na hindi na napapansin ng marami kung gaano ito kalakas. Itlog. Simple. Abot kaya. Laging nandyan. Pero heto ang katotohanan, ang itlog ay isa sa pinakakumpletong pagkain na maaari mong ilagay sa iyong katawan, lalo na sa panahong tulad nito. Kapag naghihigpit ang pera, ang unang binabawas ng maraming pamilya ay protina. Nagiging mahal ang karne, nagiging mahirap bilhin ang isda ng regular, at unti-unting humihina ang kalidad ng pagkain. Doon nagsisimulang magdusa ang katawan. Maaaring hindi mo agad mapansin pero sa paglipas ng panahon, nawawala ang iyong lakas. Pakiramdam mo ay mas mabigat ang katawan, mas mabagal, mas madaling mapagod. At hindi iyon dahil tamad ka. Iyon ay dahil kulang sa nutrisyon ang iyong katawan. Dito nagiging tahimik mong tagapagtanggol ang itlog. Sa loob ng isang maliit na itlog ay may makapangyarihang kombinasyon na kailangan ng iyong katawan araw-araw. Mataas na kalidad na protina na tumutulong sa pag-ayos at pagpapanatili ng iyong mga kalamnan, malusog na taba na sumusuporta sa iyong utak, at mahahalagang nutrisyon na nagpapanatiling maayos ang takbo ng iyong sistema. Sa buong mundo, patuloy na itinuturo ng mga eksperto ang itlog bilang isa sa pinaka-epektibo at abot kayang mapagkukunan ng nutrisyon. Hindi mamahaling supplements. Hindi komplikadong diet. Itlog lang. At heto pa ang mas mahalaga ngayon, hindi mo kailangan ng marami. Kahit isang itlog sa isang araw ay makakatulong na suportahan ang iyong lakas. 2 itlog. Mas mabuti pa.
Maliliit na pagbabago malaking epekto. Pero harapin natin ang isang bagay na pumipigil pa rin sa iba. Takot. May mga taong umiiwas sa itlog dahil sa mga lumang paniniwala, takot sa cholesterol, mga lumang impormasyon na naitama na ng modernong pananaliksik. At dahil sa takot na yon, napapalampas nila ang isa sa pinaka-accessible na mapagkukunan ng lakas. Sa ngayon, hindi mo kayang magdesisyon batay sa takot. Kailangan mong magdesisyon batay sa katotohanan. Dahil nakasalalay dito ang iyong katawan. Kaya tanungin kita, regular ka bang kumakain ng itlog? O pinipigilan mo ang sarili mo? Kung naniniwala kang mahalaga ang itlog para sa lakas, maglagay ka ng "Yulaya" sa comments. At sabihin mo, saan ka nanonood? Gusto kong marinig ang iyong kwento. Bago tayo magpatuloy, maglaan ng sandali para masigurado mong patuloy kang makakakuha ng ganitong kaalaman. Mag-subscribe sa Gintong Sustansya at bigyan ng thumbs up ang video na ito. Dahil ang susunod ay isang pagkain na tingin ng marami ay merienda lang, pero sa totoo lang, maaari itong maging isa sa pinakamalakas mong pinagkukunan ng enerhiya sa panahong ito ng krisis. Ngayon naman, pag-usapan natin ang isang pagkain na tahimik na nagpanatiling buhay sa maraming henerasyon, lalo na sa panahon ng kahirapan. Kamote. Sweet potato. Hindi lang ito pagkain. Ito ay kaligtasan. Kapag naghihigpit ang pera at tumataas ang presyo ng bigas, maraming tao ang agad nakakaramdam ng pressure. Kumukonti ang pagkain. Mas madalas ang gutom. Unti-unting bumababa ang enerhiya. Pero iba ang ginagawa ng kamote. Pinupuno ka nito hindi lang sa sandaling iyon, kundi sa loob ng maraming oras. Binibigyan ka nito ng tuloy-tuloy na enerhiya, ang uri ng lakas na maaasahan ng iyong katawan, hindi iyong mabilis mawala at iwan kang muli na mahina. At sa panahong tulad nito, mahalaga ang katatagang iyon. Dahil ang totoo, kapag pabagsak-bagsak ang iyong enerhiya, guguho ang buong araw mo. Madali kang mapagod. Madali kang mainis. Madali kang maubusan ng lakas. Hindi lang yun stress, iyon ay maling fuel. Matagal nang binibigyang diin ng mga eksperto ang root crops tulad ng sweet potato bilang mahalaga sa panahon ng krisis sa ekonomiya. Bakit? Dahil ito ay madaling makuha, abot kaya at makapangyarihan. Sa loob ng kamote, nakakakuha ka ng natural carbohydrates na tamang nagbibigay lakas sa katawan, fiber na tumutulong sa maayos na panunaw at mga nutrisyon na nagpapanatili ng iyong lakas kahit nagiging limitado ang ibang pagkain. Pero may mas malalim pa dito. Hindi ka pinapahirapan ng kamote. Walang mamahaling sangkap. Walang komplikadong paghahanda. At higit sa lahat, hindi nangangailangan ng maraming fuel. Pwede mo lang itong pakuluan, lutuin ng maramihan at handa na. Sa panahon na pati fuel ay mahal, mas mahalaga yon kaysa sa inaakala ng marami. At para sa mga nakatatanda, mas lalo itong mahalaga. Nagbibigay ang kamote ng enerhiya nang hindi masyadong pinapahirapan ang katawan. Nakakatulong itong panatilihing mas stable ang blood sugar kumpara sa mga highly processed na pagkain. Ibig sabihin, mas kaunting bigla ang paghina, mas kaunting pagkakataon ng pagkahilo. Hindi lang ito tungkol sa pagkabusog. Ito ay tungkol sa pananatiling may kakayahan. Pero maraming tao ang binabalewala ang kamote. Tinitingnan nila ito bilang pangreserba lang, pagkain na kakainin lamang kapag wala ng iba. Mapanganib ang ganitong pag-iisip. Dahil sa panahong tulad nito, ang mga pagkain hindi mo pinapansin ang maaaring magdala sa iyo sa pagbangon. Kaya hayaan mong tanungin kita, regular ka bang kumakain ng kamote? O minamaliit mo ito? Kung naniniwala kang makapangyarihan ang kamote, maglagay ng "Yulaya" sa comments ngayon din. At sabihin mo, saan ka nanonood? Gusto kong malaman kung sino pa ang nakakaunawa sa halaga ng pagkain ito. Bago tayo magpatuloy, siguraduhin konektado ka. Mag-subscribe sa Gintong Sustansya at bigyan ng thumbs up ang video na ito. Dahil ang susunod ay isang bagay na kinakain ng marami nang hindi iniisip, pero maaaring isa ito sa pinakamalakas na tagapagtanggol ng iyong puso at utak sa panahong ito ng krisis. Ngayon naman, pag-usapan natin ang isang bagay na binibili ng marami pero kakaunti ang tunay na nagpapahalaga. Sardinas. Isang simpleng lata. Mura. Madaling itago. Madaling lutuin.
Para sa iba, ito ay emergency food lang. Para sa iba naman, kinakain lamang kapag wala ng ibang pagpipilian. Pero ang pag-iisip na iyon ay isang pagkakamali. Dahil sa loob ng maliit na latang iyon ay may laman na desperadong kailangan ng iyong katawan ngayon, lalo na sa panahon ng stress, kawalan ng kasiguraduhan, at tumataas na gastusin. Lakas. Tunay, malalim at pamatagalang lakas. Ang sardinas ay puno ng mga nutrisyon na tahimik na kulang sa maraming tao, lalo na kapag humihigpit ang budget. Protina para hindi manghina ang iyong katawan. Calcium para protektahan ang iyong mga buto. At higit sa lahat, omega-negatibo 3 fatty acids na sumusuporta sa iyong puso at utak. At maging totoo tayo, ang krisis na ito ay hindi lang pisikal. Ito ay mental din. Ang mga tao ay stressed. Nag-aalala. Iniisip ng sobra ang bawat gastos, bawat desisyon. At ang hindi napapansin ng marami ay ito, ang iyong utak ay nangangailangan din ng tamang nutrisyon para manatiling malinaw, kalmado, at malakas. Matagal nang binibigyang diin ng mga eksperto ang kahalagahan ng isda sa pagkain dahil dito. Sinusuportahan nito hindi lang ang katawan kundi pati ang isip. At ang sardinas ang pinakaabot kayang paraan para makuha ang benepisyong iyon. Hindi mo kailangan ng mamahaling seafood. Hindi mo kailangan ng marangyang pagkain. Ang kailangan mo lang ay consistency. Pero heto ang masakit na katotohanan. May mga taong umiiwas sa sardinas dahil nahiya sila. Tinitignan nila ito bilang ipagkain ng mahirap. At dahil sa ganitong pag-isip, pinipili nila ang mga pagkaing mas maganda sa paningin pero kulang sa sustansya. Diyan nagsisimulang mawalan ng lakas ang tao nang hindi nila namamalayan. Dahil ang katawan mo ay walang pakialam sa itsura. Ang mahalaga dito ay nutrisyon. Sa ngayon, kailangan mong piliin kung ano ang tunay na mahalaga. Dahil sa panahong tulad nito, ang pride ay maaaring magpahina sa iyo. Pero ang karunungan ang magpapanatili sa iyo na nakatayo. Kaya tanungin kita, regular ka bang kumakain ng sardinas? O binabaliwala mo ito? Kung naniniwala kang makapangyarihan ang sardinas para sa katawan, maglagay ng "Yulaya" sa comments ngayon din. At sabihin mo, saan ka nanonood? Gusto kong makita kung sino ang nakakaunawa sa halaga ng simple, ngunit malakas na pagkain. Bago tayo magpatuloy, maglaan ng 1 segundo para manatiling konektado. Mag-subscribe sa Gintong Sustansya at bigyan ng thumbs up ang video na ito. Dahil ang susunod ay isang bagay na napakakaraniwan, napakadaling hanapin, ngunit maaaring isa sa pinakamabilis na paraan para maibalik ang iyong enerhiya kapag nagsisimula ng manghina ang iyong katawan. Ngayon naman, pag-usapan natin ang isang bagay na nakikita mo kahit saan sa palengke, sa gilid ng kalsada, sa halos bawat tahanan. Saging. Napakakaraniwan kaya marami na ang hindi na ito pinapansin. Kinakain lang ng basta-basta o minsan ay tuluyang binabaliwala. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang simpleng prutas na ito ay maaaring isa sa pinakamabilis na paraan para maibalik ang lakas ng iyong katawan kapag nagsisimula kang manghina? Sa panahong tulad nito, kapag limitado ang pagpipilian sa pagkain at unti-unting bumababa ang enerhiya, naghahanap ang iyong katawan ng mabilis, natural at agad nitong magagamit. At iyon mismo ang ibinibigay ng saging. Malinis na enerhiya. Hindi tulad ng enerhiya mula sa matatamis na merienda na nagpapataas ng lakas sandali tapos biglang babagsak at iwan kang mas mahina kaysa dati. Ang saging ay nagbibigay ng tuloy-tuloy na suporta. Tinutulungan nitong gumana ng maayos ang iyong mga kalamnan. Sinusuportahan nito ang iyong puso. At tumutulong maiwasan ang biglaang panghihina kapag nauubusan ng lakas ang iyong katawan. At heto ang napakahalaga lalo na ngayon. Walang kailangan ang saging. Walang gas. Walang kuryente. Walang paghahanda. Hindi mo kailangang magluto. Hindi mo kailangang maghintay. Sa panahon ng energy crisis, iyan ay kapangyarihan. Habang ang iba ay nahihirapang maghanda ng pagkain, ikaw ay may hawak ng pagkain na handa na agad at kayang magpanatili sa iyo. At para sa mga nakatatanda, mas lalo itong mahalaga. Habang tumatanda ang katawan, bumabagal ang digestion. Nagbabago ang gana sa pagkain. Mas mahirap panatilihin ang lakas. Ang saging ay malambot, madaling tunawin at banayad sa katawan.
Nagbibigay ito ng nutrisyon nang hindi pinapahirapan ang sistema. Ibig sabihin, mas kaunting pagkakataon ng panghihina, mas kaunting bigla ang pagkapagod. Pero heto ang realidad. Dahil napakakaraniwan ng saging, minamaliit ito ng mga tao. Iniisip nila, prutas lang yan. At dahil sa ganitong pag-iisip, napapalampas nila ang isang bagay na kayang sumuporta sa kanilang araw-araw na lakas, lalo na sa panahong bawat patak ng enerhiya ay mahalaga. Huwag mong gawin ang pagkakamaling iyon. Minsan, ang pinakasimple ang siyang magdadala sa iyo ng pinakamalayo. Kaya hayaan mong tanungin kita, regular ka bang kumakain ng saging? O naaalala mo lang ito kapag nanghihina ka na? Kung naniniwala kang mahalaga ang saging para sa iyong enerhiya, maglagay ng "Yilaya" sa comments na yon din. At sabihin mo, saan ka nanonood? Gusto kong malaman kung ilan pa ang umaasa sa simpleng ngunit makapangyarihang prutas na ito. Bago tayo magpatuloy, siguraduhin mong hindi mo mamimiss ang susunod. Mag-subscribe sa Gintong Sustansya at bigyan ng thumbs up ang video na ito. Dahil ang susunod nating pag-uusapan ay maaaring ang pagkakamaling tahimik na kumakain sa lakas ng mga tao araw-araw nang hindi nila namamalayan. Ngayon, harapin natin ang isang hindi komportableng katotohanan, isang bagay na ginagawa ng maraming tao ngayon pero ayaw aminin. Kapag humihigpit ang pera, nagpapanik ang tao. At kapag nagpapanik ang tao, gumagawa sila ng desisyon na parang tama sa sandaling iyon pero unti-unting sumisira sa kanilang kalusugan. Tumatakbo sila sa pinakamabilis, pinakamura, at pinakamaginhawang opsyon. Instant noodles. Matatamis na merienda. Mga processed na pagkain na mabilis ihanda at madaling bilhin. Sa simula, parang solusyon. Busog ka. Nakatipid ka. Nalagpasan mo ang araw. Pero ang hindi mo nakikita ay kung ano ang nangyayari sa loob ng iyong katawan. Dahil ang mga pagkain ito hindi ka binubuo. Hindi ka nito pinapalakas. Hindi ka nito pinoprotektahan. Pinupuno lang nila ang espasyo. At sa paglipas ng panahon, lalabas ang kawalan na yon. Mas madalas kang mapagod. Mas mabigat ang pakiramdam ng katawan mo pero mas mahina. Nawawala ang lakas mo kahit sa simpleng gawain. At magsisimula kang magtanong, ano ang nangyayari sa akin? Ito ang matagal nang binabalaan ng mga eksperto. Ang ultra-processed foods ay maaaring mura pero may kapalit na babayaran ng iyong katawan. Mas mahinang immune system. Mas mataas na panganib sa sakit. Mas kaunting enerhiya para sa araw-araw na buhay. At sa panahong tulad nito, hindi mo kayang maging mahina. Dahil ang krisis na ito ay nangangailangan ng lakas. Hindi lang mental na lakas kundi pisikal na lakas. Ang uri ng lakas na magpapahintulot sa iyo na magpatuloy magtrabaho, magbigay at mamuhay ng may dignidad. Pero heto ang patibong. Ang mga pagkain ito ay dinisenyo para paulit-ulit kang bumalik. Masarap. Maginhawa. Parang nagbibigay ginhawa sa panahon ng stress. Pero ang ginhawang iyon panandalian lang. At ang pinsala mabagal. Tahimik. Hanggang sa isang araw, mapapansin mo na ang katawan mo ay hindi na tumutugon tulad ng dati. Hindi iyon simpleng pagtanda. Iyon ay kapabayaan. Sa ngayon, may pagpipilian ka. Ipagpatuloy ang landas na iyon o maging mas maingat sa kung ano ang kinakain mo. Dahil ang survival ay hindi lang tungkol sa paglagpas sa araw. Ito ay tungkol sa paglagpas ng buo ang iyong lakas. Kaya maging tapat ka sa sarili mo. Mas umaasa ka na ba ngayon sa processed at instant na pagkain? Kung ito na ang iyong wake-up call, maglagay ng "Yilaya" sa comments kung naintindihan mo ang nangyayari. Walang kahihiyan. Kamalayan lang. At sabihin mo, saan ka nanonood? Aling lugar ang pinaka-nakakaramdam ng pressure na ito? Bago tayo magpatuloy, gumawa ka ng hakbang para protektahan ang iyong kinabukasan. Mag-subscribe sa Gintong Sustansya at bigyan ng thumbs up ang video na ito. Dahil ang susunod ay hindi lang tungkol sa pag-iwas sa pagkakamali kundi tungkol sa pagbuo ng sistema na magpapanatili sa iyo na malakas, kahit patuloy na tumataas ang gastusin sa paligid mo. Ngayon na nauunawaan mo na ang mga panganib at ang kapangyarihan ng simple at abot-kayang pagkain, oras na para pag-usapan kung paano mo ito pagsasama-samahin. Dahil ang kaalaman lamang ay hindi sapat.
Kailangan mo ng plano, isang estratehiya na tunay na magpapanatili sa iyo na malakas, kahit kapos ang pera at patuloy na tumataas ang presyo ng pagkain. Narito ang katotohanan, hindi mo kailangan ng mamahaling supplements, komplikadong diet, o kakaibang sangkap para malampasan ang krisis na ito. Ang kailangan mo ay balanse, consistency, at matalinong kombinasyon ng mga pagkain na pag-usapan na natin. Isipin mo ito. Isang pagkain ng munggo na may kanin, mura, nakakabusog, puno ng protina at fiber. Dagdagan mo ng itlog sa gilid, instant na dagdag lakas at nutrisyon. Kumain ng sardinas na may kamote sa ibang pagkain, lakas para sa kalamnan, calcium para sa buto, omega negatibo 3 para sa utak. At isang saging bilang merienda o almusal, mabilis at tuloy-tuloy na enerhiya para sa buong araw. Mga simpleng pagkain sa araw-araw pinagsama sa paraang nagpapalaki ng nutrisyon, nagpapanatili ng enerhiya, at nagpoprotekta sa iyong katawan. Iisa ang binibigyang diin ng mga eksperto, mas mahalaga ang consistency kaysa luho. Hindi ito tungkol sa isang perpektong pagkain. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa katawan mo ng tamang sustansya araw-araw, maliliit ngunit makapangyarihang hakbang na nagiging lakas, tibay, at pangmatagalang kalusugan. At heto ang hindi napapansin ng marami, kapag ganito ka magplano, hindi ka lang nakakatipid na poprotektahan mo rin ang iyong enerhiya, lakas, at kakayahang manatiling aktibo at independyente. Ang panghihina ay hindi lang galing sa gutom. Galing ito sa paulit-ulit na maling pagkain. Ang simpleng meal planning na ito. Iyan ang magiging panangga mo laban sa mabagal at tahimik na paghina ng katawan. Kaya tanungin kita, handa ka na bang kumain ng mas matalino? Handa ka na bang gawing tunay na lakas ang mga murang pagkain na ito sa araw-araw? Kung maglagay ng Yulaya sa comments ngayon din. At huwag kalimutan, saan ka nanonood? Gusto kong makita kung gaano kalayo na ang naaabot ng mensaheng ito. Bago tayo pumunta sa huling bahagi, siguraduhin mong napoprotektahan mo ang kaalamang ito. Mag-subscribe sa Gintong Sustansya at bigyan ng thumbs up ang video na ito. Dahil ang susunod ay ang payo na kailangang marinig ng bawat senior, bawat magulang, at bawat taong gustong manatiling malakas. Ito ang pananaw na madalas hindi napapansin, pero maaaring ito ang may pinakamalaking epekto sa survival, lakas, at dignidad. Ngayon, ito ang bahagi na hindi mo dapat laktawan, lalo na kung may magulang ka, lolo't lola, o sinumang nakatatanda sa iyong buhay. Ito ang payo na kailangan ng bawat senior ngayon at maaaring ito ang magtakda kung mananatili silang malakas o magiging marupok sa panahong ito ng krisis. Habang tayo ay tumatanda, natural na nababawasan ang muscle mass, humihina ang mga buto, at bumabagal ang digestion. Kapag pinagsama mo pa ito sa tumataas na presyo ng pagkain at limitadong access sa masustansyang pagkain, bigla na lang nagiging mahalagang bagay ang lakas na dati ay hindi natin pinapansin. Dito nagkakamali ang maraming pamilya, nakatuon lang sila sa murang calories. Pinupuno nila ang plato ng kung ano ang abot kaya, hindi ng kung ano ang nakakapagpalakas. At sa paglipas ng panahon humahantong ito sa panghihina, madaling pagkapagod, at mas mataas na panganib ng pagkahulog o pagkakasakit. Pero heto ang solusyon. Hindi ito komplikado. Hindi ito mahal. Simple ito, pero napakalakas, ibigay sa katawan ang nutrisyon na tunay nitong kailangan ng tuloy-tuloy. Ang itlog, sardinas, munggo, kamote, at saging, hindi lang sila pang survival. Sila ay tagapagbuo ng lakas. Pinoprotektahan nila ang kalamnan, buto, at puso. Binibigyan nila ang mga nakatatanda ng enerhiya para kumilos, resistensya para labanan ang sakit, at linaw ng isip para manatiling matalas. At heto ang katotohanang masakit tanggapin, ang pagbaliwala dito ngayon ay hindi lang nakakaapekto sa kasalukuyan. Nakakaapekto ito sa kalayaan, dignidad at kalidad ng buhay. Ang bawat mahinang pagkain ngayon ay isang hakbang papunta sa pagdepende sa iba bukas. Kaya huwag nang maghintay. Huwag mong isipin na mamaya na. Baka ang imamaya ay huli na. Kung naniniwala ka na ang mga senior ay karapat-dapat sa lakas at proteksyon, maglagay ng Yulaya sa comments. At sabihin mo, saan ka nanonood? Gusto kong malaman kung gaano kalayo ang naabot ng mensaheng ito dahil maaari nitong literal na mailigtas ang isang taong mahal mo. Bago ka umalis, kumilos ka, mag-subscribe sa Gintong Sustansya,
Bigyan ng thumbs up ang video na ito at mangako sa sarili mo na isasagawa ang mga pagkaing ito sa iyong araw-araw na buhay. Tandaan, ang lakas ay hindi nakabase sa yaman. Ito ay nakabase sa kaalaman, consistency, at sa mga desisyong ginagawa natin araw-araw. Pakainin ng tama ang katawan. Panatilihing malakas ang mga senior. Protektahan ang iyong pamilya. Iyan ang tunay na kapangyarihan at iyan ang ayaw ipaalam ng krisis sa iyo.